Good morning guys! Welcome to my vlog. Ay nako guys, Budol is real. Sabi sa summer na dapat, Diyos ko, biglang umaaraw, tapos minsan malamig. Diyos ko, Budol is real. Ngayon tingnan mo, ang dami kong suot na damit. Nung isang araw, summer na summer. Tapos ngayon, dito tayo sa Philippine store. Ayan o, Philippine store. O diba? Ano nangyari? Ayan, Philippine store tayo. Pasok tayo guys. Hello! Hello po! Okay, yung nag-message. Yung may bangus. Oo. May bangus po kayo? Meron po. Pwede mag-vlog? Sige po. Okay lang. So yung bangus, anong klaseng bangus? Yung isang buo po, meron din pong daing na bangus. Okay. Kuha ko nun. Yung galing mo. So yung, ito yung French fries. Meron silang mga kikiam mo. Kikiam. Ay, pahingin yun ate. Thank you. Kami alay? Yung bata mo pa. Chicharon. Takamang. Ano pa kaya? May bagoong sila ng laki. Tapos, ay coconut. 500. Para saan itong coconut? Buko kinayod. Sa fruit salad, no? Kuha ko nito. Fruit salad. Ayan, no? Meron na pa ng intay. Kuha ko nito. Coconuts. Tapos ay, may red horse. Kumain kasi si daddy. Ano yung sa ni daddy? Sa yung bangus? Ay, sorry. Oo. Saka daing na bangus. Yung tilapia. Yung isang poong bangus. Anong size niya? Yung bangus po is 500 grams. Wala, medyo malaki. Isa lang yung size niya. Opo, isa lang po yung size niya. Ganyan lang. Si daddy. Ito to. Yan. Malaki po. Pagkala na siya. Ito medyo mataba. Mas matangkad po. So, ito na. Ito na. Medyo mataba. O sa yellow lang po. Ito medyo Mataba naman. Sige, panasin. Tapos yung daing ng bangus. Magkano yung daing? Daing na bangus po is 1,000 po. Ilang piraso siya? 3 piraso po. Okay. Tapos yung ito, 700. Wala medyo malaki? Isa lang siya? Isang size lang. Okay. Isa lang yung size. Ano pa ba? Thank you Lord, may bangus. Tinap? Ay, hindi ako mahilig sa tinap eh. Ito, ano pa ba? Tawagin ko lang si Daddy. Wala na yung kasama ko. Dito ako na sa Philippine store, guys. Saan na si Daddy? Ay, nawala na si Saan yun? Umikot lang yun dun eh. Kaya pa ka-atsuete. Ang ganda ng nila, piyestang-piyesta talaga. Atsuete. Ay, mamasita. Pampakulay po sa... Papakulay? Meron na yata ako nito. Pampakulay lang siya. Hindi siya yung parang may parang aji. Yung parang, ano ba yun? Hindi yata atsuete yun eh. Mama? Parang yung red. Ano bang red? Yung pang
lugaw, yung red na, achete ba yun? Ang tawag doon sa Tagalog. Kalimutan ko, parang siyang red na parang nilalagay sa lugaw. Saan na ako? Eh, meron kayong pansit na parang pansit. Hindi siya bihon, yung malaki. Hello po. Yung nilalagay sa lugaw na pula. Ang tawag doon? Wala kayo nun. Okay. Kala ko achete ang tawag doon. Hindi achete. Hindi. Ay, ano ba tawag doon? Okay. So, meron kayong, yung noodles po na mataba? Yung pansit canton ba yung bihon? Pansit canton? Pampalabot. Hindi, pansit pa. Yung canton? Kanto mo. Bihon lang. Bihon lang. Sa kamis mo. Miss mo yung kailangan ko po yung mataba. Wala. Ito pala lang ka, kuha rin ako nitong langka. Yung mango. Mango pala ito. Ayan lang. Jackfruit. Sarap na ito pagpakin, no? Pwede po mag-vlog? Mag-vlog ako. So, Daddy, come here. Daddy, look, jackfruit. I saw this one. Ano, yan. May mga... Ito, bumili rin ako munggo. Yan. Ano pa ba? Tinapa. Di po ako mahilig sa tinapay. Sans of cream soup. Bago lang po ba to, ate? Oo. Bago 1 month lang na. Talaga, swerte. Ito pala yung panglaing. Dried siya. Ano, taro leaves? Yes. Yung gabi. Dahon ng gabi pala ito. Kasi, Ay, meron pala kayong gulaman. Yung pang gulaman po. Sa gulang. Walang gulaman. Galing mo, purchase. Tapos, ito, sarap na ito, ube. Ayan, meron din malaki. Nasa ube dati. Di po kumakain ng dinuguan eh. Dati di like San Miguel. There's San Miguel beer, oh. Red horse. One red horse. Did you want to try red horse? Beer. Okay, very good. Thank you so much. Ito yung ano? Ito yung bibingka. Okay. Dati, Thank you, tadakimasu. Bangus eh. Thank you po. Tama na ba ito? Yung butido, meron na. Baboy po yun? Oo. Hindi ako kumakain baboy. Vegetarian. Ayoko kasi yung lasa niya. Hindi sa Muslim ako, pero ayoko kasi yung lasa. Sarap. Coconut. She made it by herself. Ilakatan mo po sa post niyo yung ube. Pre-order kasi. In-order po yun. Para mas bagong gawa. Magkano po yung order niyo po pang mag-order niyo? Ilang pirasa lang? Para mas bago. I was searching this one for so long. This one. Pag nasa Philippines ako, lagi ako nagbabango. When I was in Philippines, I always eat this one all the time, bangus, in the restaurant. It's pretty expensive. I'm to make new one. This one. Do you know this one?
You know the taste? I want to eat this one, just this one. Maybe I can bring this one in the work, no? I will tell my boss. They know this one. Maybe they don't know. Duck pork. I'm gonna tell them. Masarap niya ito, eh. Gusto ko ito kahit sa Goldilocks, yung ganon. Kasi sa Goldilocks, parang tigas-tigas na, no? Ito fresh. This one is fresh. Wala kayo halal yun? Coconut. Ano ito? Macaron? Macaron. Ha? Macaron. So yung macaron. Ay! May isa pa pala kayo? Isa pala nun? Ano nun? Yung malaki? Ah, ito pa. Oo, much better. Kasi hindi ko pa siya lulutuin eh. Ayan, penny yan. Magkano to? Ano po, 1,500. Oh, sige, isa niya. Yung maraming, bunga. Pare-paras naman. 2, 4, 6, 8, 10. Ilan niya? 14? 2, 4, 6, 8, 10. Ano ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ito naman, ilan? 2, 4, 6, 8, 10. Mas madami po. Ito. 16 po ito. 2, 4, 6, 8. Ito. Yung pinakamadami pengen. Nandaya. Masarap yan i-ano. Daddy, look at this one, oh. For, banana kiwi. Mas prefer ko yung green kasi lulutuin ko pa sa mga Saturday. Kasi pasok. Madali na mahinog na. Kesa yung dilaw na. Madali na. Saka opo kasi wala akong time. Hindi ko siya maluluto agad yun. Pasok ako. Wala ito malamang ano ko. Ilan siya? 16 po. Ganon din. Ako, puro 16. Anong much better? Wala ito mas malaki. Ito? Sige. Yan, isa yan. Buti may Philippine sa ate. 5'5"? 5'9"? 40. Hi guys, eto na, napamili na. Mamaya pagdating ko sa bahay, ko yan. I-ano ko siya. Unboxing ko guys. Galing na tayong Philippine store. Yan, bumili ako ng saba. Saka bumili rin ako ng bangus. Saka, basta, mamaya ko na lang iba-vlog guys. Dito na ako sa mall. After ko na pumunta na Philippine store, dito na ako sa mall, guys. Init kasi sa labas. Sa amin ang lamig, pero dito ang init, ha? Nilaloko niya ako. Sa amin ang init, dito ang lamig. Sa amin ang lamig, dito ang init. Ay, nako. Nilaloko nila ako, guys. May iba-iba yung temperatura dito, guys. Minsan malamig, minsan mainit. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Ngayon, magsha-shopping muna ako, guys. Maglalamiyarda muna tayo. Ay, cute na, no? Tapos, and afterwards, papakita ko sa inyo mamaya pag uwi ko. So, hindi ko alam kung mag-Starbucks ako or what. Pero, maglilibot-libot muna ako dito, guys. And afterwards, balikan ko kayo. For today's video, ang daming tao ngayon. Siyempre, walang pasok. Today's what? Today's Saturday. So, walang pasok yung mga yan. Kaya naglalamiyarda. So, yung iba tama-time ba lang pag may time. Ayun, pasok muna tayo dito. Ang cute. Ayaw nga pala mag-birthday si Hanapan ko ng birthday gift.
Tingnan natin kung ano meron tayong makikita. Tapos, ayun. Nag-imbita siya na Ako, maka-copyright tayo dito, guys. Kasi may mga background. Kanina doon sa Philippine Store, may background music pala doon. Hindi, baka maka-copyright tayo, guys. So, yung na doon tayo sa Philippine Store, naka $60 tayo doon. Kasi medyo, syempre, mahal na ngayon ng mga bilihin, diba? So, kaya nga, guys, kapag nasa Pilipinas kayo at may mabibit-bit kayo na pwede namang mabit-bit nyo dito sa Japan or sa abroad na hindi naman bawal na bit-bitin, like mga canned goods, mga ganyan, bit-bitin nyo na, guys. Kasi, wag na kayong maniwala, wag kayong mag-iintindi dun sa mga taong BO-BO. Siyempre, alam mo yung mga vovo. Yan, may mga kasing, may mga taong sa inyo, magsasabi sa inyo na, bakit dala mo sari-sari store? Wala silang pakialam kasi syempre, kailangan mong kumain ng Filipino food pag nasa ibang bansa ka kasi magkikrave ka na magkikrave, diba? So, kahit na lalaki o mapababae ka, mas lalo na yung mga babae, mas malala yung mga ganyang gustong-gusto nilang kainin, diba? Kasi kaya nga tayo nag-abroad para kumita, and kaya nga tayo kumikita para kumain ng mga gusto natin pagkain, diba? So, ganun lang yun, guys. Dati kasi talagang lagi kong naalala yan, may nagsabi sa akin, kasi nakita niyo yung mga bagahe ko, may mga dilatang sardinas, yung ganyan. Syempre, wala naman akong bitbitin na bagahe, may extra naman akong weight limit sa bagahe ko. Syempre, alam uwi ako ng Japan, uwi ako ng kakalog-kalog lang yung maleta ko. Syempre, lagyan mo na ng palaman, di ba? Lagyan mo na ng laman yan, di ba? Hanggang mapuno siya. Di ba ganun lang? Saka kung may pambili ka naman, may pambitbit ka naman na pangbagahe mo, bumili ka na, di ba? Kasi na doon na yung opportunity mo na mura sa atin compare sa bibili ka pa sa local na store doon sa country na doon ka nakatira or doon ka nagtatrabaho, di ba sa abroad? Kasi ang presyo doon times 3 na or times 5 or times 2, gano'n na yung presyuhan, di ba? Hindi na presyong pang Pilipinas, presyong abroad na rin. Kaya pag kunyari nasa Pilipinas ka, kung kaya mo magdala ng 6 na pirasong dilata na sardinas, okay, 10 sardinas, magdala ka na, guys. Kasi ang presyo na dyan, ang nasa sardinas na sa abroad, nasa 50 pesos na yan, or almost $2 na, bumili ka na, diba? So, kahit na 6 na dilata yan, mamamenos gastos ka na yan sa bibit-bitin mo, diba? But anyways, ito nga pala. So, wag niyong intindihin yung mga tao sasabihin sa'yo, bakit dala mo sari-sari store? Wala silang pakialam. Buhay mo yan. Diba? Huwag silang makikialam ng buhay na may buhay. Diba? So, ganun lang yun. Kung gusto niya magutom siya. Diba? So, alang ang dalhin mo, anong dadalhin mo? Alikabok ng Pilipinas lang. Diba? Siyempre, magdala ka na ng mga dilata, pansit palabok, pansit canton, yung mga yung mga mamasita. Yung mga ganun, hindi naman mga bawal yan, eh, di ba? Kaysa naman bibili ka pa sa lawas, di ba? Yung mga ganun, yung mga nasa bagoong, pwede naman dalhin yan, di ba? Yung mga ganun, hindi naman bawal yan sa immigration, basta naka-sealed siya, properly sealed. I'm not sure kung bagoong sa Amerika, kasi dito sa Japan, I'm not sure, kasi naka-sealed naman siya, properly sealed naman siya, so hindi siya bawal, guys, di ba? So, ganyan lang yan. Basta naka-properly sealed, saka hindi siya yung parang mga namay, yung mga raw, okay lang yan. Basta mga canned goods, okay yan, guys. But anyways, ito nga pala yung binili ko na saba. So, tamang-tama, timing na timing. Yung saba talaga na gusto ko. Ayan, natin ka. Ayan. Ito talaga yung gusto ko, ito talaga yung saba na gusto ko, guys. Kasi, gusto ko talaga green yung saba. Kasi, hindi siya hinog. Hindi pa siya hinog. Ito yung saba. It cost like $15. So, 16 na piraso siya. So, ang pinili ko yung maraming laman. 16 na piraso. So, pinilian ako ni ate ng malalaki. So, mahilig kasi ako sa saging na saba. Mahilig ko sa banana Q. So, makikita niyo sa mga vlogs ko, sa mga previous vlogs ko, puro siya banana Q. So, kumakain ako sa kalsada, lagi ako kumakain ng banana Q. Saka kahit saan ako pumunta, guys.
kahit saan ako pumunta, talagang kumakain ako ng banana Q. Hindi, basta fresh yung banana Q, mainit-init siya, bagong luto, bagong hango pa siya, kinakain ko talaga yung banana Q, guys. Bibili talaga ang banana Q pag nadaanan ko yan. Never ko yung hindi palalampasin, guys. So, kahit saan ako pumunta, kung kumakain talaga ang banana Q. But anyways, ito yung saging na saba. So, pinili ko yung green pa kasi hindi ko pa naman siya lulutuin. So, it will take one week pa bago ko siya lutuin kasi busy ako ngayon. Busy ako for the whole week. So, hindi ako makakapagluto right away. So, tamang-tama lang siya. So, binili ko na siya para at least sa pag-holiday ko, makakapagluto ako, guys. So, yan. Ito yung saba. So, ayan. $15 yan. So, ewan ko kung magkano yun sa States or sa bansa nyo. Comment down below kung magkano yun sa inyo. Basta dito sa Japan, $15 yan. So, kung order kasi ako online, tapos may delivery pa, magiging doble na yung presyo. Kunyari, nasa $60 yung all in all. $60, kunyari, yung mabibili ko, plus delivery pa ng $15. So, magiging ano na siya, guys. Magiging how much na siya, diba? So, total may Philippine store naman dito para makatulong din tayo sa mga nagtatrabaho dito, sa mga namumuhunan, diba? Sa mga nagnenegosyo. So, tulong na natin yan sa mga kapwa natin Pilipino, diba? Sa mga kalaate, mga ganyan. So, hindi naman tayo araw-araw naman or every month bumibili ng Pinoy food, 'di ba? So, minsanan lang naman kasi mahal nga, 'di ba? So, imagine that magkano yung ginagastos natin ngayon, tapos kukonti lang naman 'tong nabili natin. So, tulong na rin natin 'yan kalaate. Siyempre, namumuhunan sila, 'di ba? May capital sila, namumuhunan sila, nagbabayad sila ng pwesto, kailangan din nila mabuhay, 'di ba? So, kailangan support lang tayo sa mga negosyante rin dito sa Japan or yung mga nagnenegosyo, yung naghahanap buhay ng matino, di ba? So, ganun lang, guys. So, tulungan lang tayo. But anyways, ayan, kung may mga suki kayong tindahan, punta na kayo doon sa mga suki yung tindahan. So, ito yung saba. So, it's from Philippines. So, it was really good. It's from Del Monte. Del Monte po yung tatak nito. Pero wala siyang tatak na Del Monte. Pero yung box siya Del Monte. So, anyways, yan. Ayan, dyan ko na yan. Tapos, ito nga pala yung mga pinamili ko rin na, ayan, ito yung, ayan, kinayod na buko meat, ayan, laman yan ng buko. Pero, ano siya, galing siyang Thailand, product of Thailand siya, guys. Ayan, hindi siya product of Philippines, product of Thailand siya. Kaya, ayan, siya. Kaya, first time kong makabili nito, guys. First time kong makabili nito. Nasa 400, may presyo yan eh. Nasa yung presyo niya. 450 to. 450. Nasa $5. $5 ang isa nito. So, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakita niya sa Philippines nito, guys. Hindi pa ako nakakita nito sa Philippines. Ito, alam ko, meron 10 nito sa atin. So, ito, 450 rin to, guys. Ito, ayan, 450. Ito yung presyo niya. Ayan yung presyo niya, 450. Nasa almost $5 din siya, guys. Ito naman jackfruit, yung langka. So, gagawa ako ng ng lumpia. Tapos itong yung jackfruit, lalagyan ko ng special langka yung natin, yung lumpia natin. So, yan siya. Tapos, so, imagine that one. So, $5, $10 na to, diba? Tapos, ito magkano na to? $15. So, nasa $25 na siya. So, ito, bumili rin pala ako nito. Ito yung nila, bibingka nila. Ayan. So, homemade siyang bibingka. Ganito yung bibingka nila, parang mamon. So, ganyan. So, ito yung ito yung regular na bibingka. Meron silang mga ube, may mga ganun silang flavor. Pero yung natira, ito na lang, dalawa na lang na bibingka nila. Ayan. Tapos, ganyan yung itsura ng bibingka nila. Bumili na rin ako niyan. Titikman natin kung masarap siya o hindi. Tapos, bumili na rin ako ng
Mas mura kasi munggo nila. 450 yen din siya. Nasa, ano rin siya, almost $5 yung munggo. Ito. Kasi sa iba, sa ibang store, nasa yung kalahating kilo or 500 grams. Ito nasa ano lang to, ilang grams ba to? 500 grams din to siya. Ito, 500 grams. Kasi sa ibang store na pinagbibilhan ko sa Asian store, hindi sa Philippine store, pero Asian store siya. So, nasa na almost $7 na yung kalahating munggo. Ito, nasa almost $5 lang siya, guys. So, imagine that. So, yan. Imagine nyo kung magkano na yung mga nabili ko, diba? So, anyways, itong bibingka, hindi ko alam kung magkano yung presyo. Hindi ko natanong kung magkano. And then, bumili rin ako ng, ito yung nag-crate talaga ako. Kasi hindi mo kasi mauwi to galing Pilipinas eh. Hindi siya pwedeng iuwi. So, ito yung fish, milk fish. Frozen na siya, guys. So, meron akong may cooler akong dala sa sasakyan. Kaya, malamig-lamig pa siya. Ito yung dried, marinated na milk fish na, na siya, bangus. Marinated milk fish na siya. For 3 pieces, it's also $15. $15 siya, guys. And for $15, also, itong bangus, ito yung, ayan, tumutulo na siya. Ito yung whole na bangus. Ayan, kasi frozen siya, guys. So, ano pa siya? Yan. So, $15. Ito, 700 yen to. Nasa $7 siya, guys. Mas mahal yung 3 pirasong milk fish. Yung milk fish, 3 piraso. Nasa $15. Ito, $7 lang. So, imagine how much all that one. So, all in all, nagastos ko siya ng $60. Okay? So, yan yung mga napamili ko, guys. So, ito lang napamili natin, $60 na siya, diba? So, kapag nag-grocery ka sa Philippines, medyo marami-rami ka na rin mabibili, diba? Sa $60 mo. So, yun lang, guys. So, ito lang yung, wait a minute. Titikman natin tong yung bibingka ni ate. Try natin. So, okay, guys. Anhin natin ito. Ayusin natin. Okay, so, ito yung niligpit ko na yung mga pinamili natin para medyo maayos-ayosan dito. But anyways, ito yung tinitinda nila na bibingka. So, ganito yung itsura ng bibingka nila, guys. Kakaiba, diba? Parang muffin. So, tingnan natin kung magkano. Kung masarap nga to. Try natin. Binigyan nga pala ako, binidyo ko yun, binigyan nila ako ng free service ng mamon. Ano siya, macaron. Yeah, macaron siya. Ang sarap niya, guys. Talagang mas masarap pa siya kaysa sa binibili sa atin, yung mga macaron sa atin. Mas masarap yung macaron nila, guys. Try natin itong bibingka. Bibingka ba to? Maalat siya. Meron siyang itlog na maalat, pero hindi na siya fresh. Hindi na siya fresh, guys. Hindi siya parang lasang hindi siya parang lasang bibingka. Maalat siya, actually. Maalat lang siya. Parang no, it's not really good. This one is not really good. But anyways, no, hands up ako dito, sorry. And hindi siya bibingka, right? It doesn't look like bibingka. And usually, bibingka, siya hindi siya appropriate for it like this kasi para siya muffin style. So, ayan siya. Para siyang muffin style. So, hindi siya talaga bibingka. Ibang bibingka sa ganito. So, ayun.
Perfect yung itlog na maalat. Pero yung the bread itself, hindi siya perfect. Hindi siya masarap, guys. So, para siyang luma na. Para siyang luma. Matigas na yung tinapay niya. Hindi na siya buo-buo. Hindi siya parang, yung pag fresh, diba? Intact siya. Parang smooth. This one, parang kalat-kalat na siya. Kasi luma na siya. Diba? But anyways, yun nga. So anyways, yan ang ating pasabog. Ayan yung ating review lang. So, I'm just being honest. Okay? So, yun, guys. So, kinip ko na siya, guys, kasi hindi naman siya masarap. So, punasan lang natin itong lamesa. So, ayan, baka kasi langgamin tayo. So, medyo matamis-tamis na maalat yung bibingka niya. So, hindi siya perfect, guys. Kasi 1 month pa lang silang nag-o-open yung store na yon. So, alam niyo yun, nag-start pa lang sila. So, next time, hindi ko na lang bibilhin yun. Hindi na lang ako bibili ng ganong bibingka. So, dalawa pa naman binili ko. Kala ko kasi yung talagang original na bibingka style. Pero ganun pala yung bibingka nila, diba? So, kakaiba. So, ayun. So, but still, I will still support their, pag siguro may bibilin pa rin ako mga products na mga Pinoy food. Ito pa rin ako bibili, guys. But, I will not consider buying the bibingka na lang siguro. Ganyan talaga, you know. But anyways, ito nga pala, flex ko lang. Ito yung binili ko. Another, pahabol ko lang. Ito yung mga dadalhin ko sa Philippines. Ito yung lalagyan ng oil. Maganda kasi ito kasi pag nilagyan mo siya ng oil to, hindi siya ninangat-ngat ang daga kasi aluminum siya. So, hindi siya mapapasukan ng ipis, ng alikabok kasi fully covered siya dito, guys. Fully covered. Pag nilagyan mo siya ng oil. Tapos, madidrain siya dito. Madidrain, ilalagay mo yung oil dito and madidrain siya. So, maganda siya kasi igaganan mo lang kasi may pitchel siya dito. Ayan, para siya pitchel. So, ano talaga siya? Secured. Diba? So, ayan. Dadalhin natin ito sa Philippines. So, ayan. And, ilalagay ko na ito sa bagahe. Bale, pinupuno ko na yung bagahe ko para pag ready na tayong umalis. Diba? So, anyways, ayan nga pala yung mga dadalhin ko. So, ito rin yung binili ko nga pala para to sa, ayan, since na dun pala ako sa barbecuehan, so yung mga pang tent, kasi ngayon magsa-summer na. So, ano na ngayon, naglabasan na yung nagbebenta ng mga charcoal, ng mga uling. So, tama-tama, magsusugba ako. So, magbabangus ako. Yung bangus, ihawin ko yung bangus. I'm gonna grill that bangus. So, I bought this one. So, ano siya parang instant siya. Kung baga sa ramen, instant ramen siya. Instant ramen noodles. So, pag inopen mo na siya, meron na siya ditong 500 grams na uling. Tapos, meron siyang, yan. Tapos, disposable siya, guys. So, pwede mo na siyang itapon. Yan. Kasi, wala akong grilling na pang-grill. Kasi, yung dating grill namin, dinispose na siya kasi lumang-luma na siya. Saka hindi naman kami masyadong nag-grill sa labas. Hindi kami mahilig sa barbecuehan sa labas. Hindi kami masyadong mahilig sa labas. Kung magba-barbecue kami, punta na lang kami ang restaurant na barbecuehan like yakitori or izakaya, ganun. Kasi doon talaga yung mga barbecuehan, which is much easier for us to eat than to go outside na magba-barbecue outside kasi napaka-komplikado yung ganon kasi syempre malinis akong tao tapos konting lang nangangati ako saka ayoko nang madumi yung place, 'di ba? So sometimes pa magba-barbecue sa labas ang problema syempre yung napaka-problema yung water, saan ka maghugas ng kamay, saan ka maghugas ng piniprepare mo, 'di ba? So ang kalat tas may mga langgam-langgam. So ayoko ng mga ganon, kumakain ka may mga langgam or madumi yung paligid. So, I really don't like that thing. So, dito sa labas ng bahay ko na lang siya gagawin to. I-grill ko siya.
So, ito, nasa, ano lang siya nasa 300, nasa almost $5 lang siya. Siguro 350 yen or 450 yen. Basta mura lang siya, guys. Nasa almost $5 lang yata siya. So, napakamura lang niya. So, since nadun na rin lang kasi ako sa parang, nadun lang ako sa area ng mga pang barbecuehan ngayon. Kasi since magsa-summer na nga, so uso na yung mga magtitent, mag-barbecue sa labas, mga ganon. Hindi ko siya type yung mga ganyan-ganyan, guys. Kasi nga, madumi, ayoko ng madumi, makalat, madumi, ayoko ng mga ganyan, mga dugyot, you know. I'm sorry, but I'm just being honest with you. So, I would judge. Maybe I can have my own barbecue thing in my own house because, or sa backyard ko, sa front yard, kasi nakakapaghugas ako ng kamay, di ba? Nakakapaghugas ako ng mga pinggan, ng preparation. Okay lang yun. Pero kung gagawin ko sa outdoors, sa labas, sa ibang lugar, no way. Not unless there's a proper, you know, it's really uncomfy for me. Kasi public yun. So, syempre, may mga CR, ang dumi, diba? I really don't like that one. So, that's not my thing. Pass ako sa mga ganyan, you know. I really don't like. And if somebody asks me to attend to that activities or that events, I really turn down those offer or those invitations from my friends, like let's go somewhere like that. No, I would just say no. No, just rather stay here in the house or ganun lang, guys. So that's it. But anyway, so ganun nga. So I'm gonna so it's just for my family, for just a private matters. Kaya bumili ako nito para sa family ko naman yung ipe-prepare ko na bangus. Kakain kasi kami dito. So, ipe-prepare ko yun. Diba? So, all about my family. So, kaya ako bumili nun kasi para matikman din ng family ko yung bangus. Although, nag-crave din ako. So, hindi ko naman siya syempre mauubos lahat, diba? So, masarap siya. I'm really looking forward na i-prepare siya with garlic rice and with some meron akong coconut juice, may coconut ako, and also I was planning to tama-tama pag nahinog na yung saban natin, i-grill natin yung bangus na yun kasi very busy ako ngayong araw na to kasi puro ako trabaho, marami akong trabaho. So, syempre, priority natin yung trabaho. And afterwards, I'm gonna have another vacation again. Meron akong extra holiday for that, so I can able to, you know, grill those that bangus. So yun lang, guys, and thank you, guys. So I'm really tired, we're all very tired today. So sobrang pagod na pagod kasi may mga trabaho din lahat, tapos dire-diretso yung trabaho, tambak-tambak yung mga trabaho namin. So, ako rin. And I'm very thankful and I'm very glad na pumapasok yung grasya, pumapasok yung mga trabaho natin, mga opportunities. Kasi, bihira lang yan dumating yung mga opportunities na yan na magkaroon tayo ng magandang trabaho and magkaroon ng magandang offer sa atin na pumapasok. And I really embrace those blessings and I really count those blessings even though it's big or not. What really matter is pumapasok yung mga biyaya sa atin, diba? So, huwag tayong masyadong reklamador or something. We just have to be thankful kapag may mga pumapasok na biyaya sa atin, diba? So, we don't have to take it for granted, right? So, that's it, guys. So, thank you, guys, for watching my vlog and hopefully to see you again my next vlog. And thank you nga pala dun sa nagbigay ulit-ulitin ko. Thank you po sa nagbigay ng pera sa YouTube natin. Nung nagla-live ako, I was very thankful and I'm always very grateful and I'm always very appreciative to those people na very thoughtful po sa atin. So, malaking bagay po yun sa akin. Basta may nagbibigay po ng biyaya sa akin, ng blessing sa akin, lagi ko pong tatanawin yan na utang ng loob. Hindi lang isang beses, but all the time. You know, I will never forget those people who did good things to me, actually. And I will never also forget those people who did bad things to me. So, ganun lang yan. Una-unahan lang yan, guys. Pag may mga taong gumawa ng masama sa'yo, of course, you have to, you know, you're just a human person, right? May mga pinapalampas, may mga hindi pinapalampas. But I will just focus on a good part, on a good side.
So, hindi ko binibigyan ng, alam mo yun, ng pansin yung mga ganong klaseng tao na masasamang tao sa buhay ko. Because I am surrounded with good people. Kaya nga maganda yung direction ng buhay ko. Kasi, I just want to make sure na yung mga nakapaligid sa akin is mga mabubuting tao. Kasi pag masasamang tao, yung mga nakapaligid sa'yo, ang direction mo, hindi maayos, magulo ang direction mo. 'Di ba? So, pag ang mga taong nakapaligid sa iyo, mga mabubuting tao, mga successful na tao, alam mo 'yun, mabuting pag-iisip, mabuting puso, and magandang kaibigan, mabuting pamilya, you will go to a right path. But if you're surrounded with those people na kanto-kanto, ugaling kanto or basugulero, or naglalaro ng pera, gambler, sugarol, what will gonna happen to your life? You're gonna end up in a trash can. You're gonna end up, grabbing those garbage or buying those cheap clothes or getting those cheap things, or you're gonna end up buying cheap food or something like that, because you're gonna end up with nothing. You're gonna end up in a big debt. Okay, so that's it. So you have to choose the right people around you. So kaya ganun. Kaya I'm very thankful kasi nasa tamang daan tayo, nasa tuwid na daan tayo. Okay? Doon tayo sa tamang daan. Okay? So, yung mga nagsasabi dyan na mahirap yung buhay, ganyan, ba't ka dyan na dumaan? Diba? Diyan ka kasi dumaan. Dapat doon ka sa tamang daan. Sa tuwid na daan. Diba? Sa ganun. So, yun lang guys. And I'm very thankful. I'm very thankful again, once again, to those people who really helped me a lot. And thank you guys for watching my vlog. And please do not skip my ads, guys, because that's the only thing that you can able to help me big way. It really counts. It really it can able to help me in my hard life right now, because right now I still need to pay a lot of things. I still have to pay a lot of, I don't have debt, but I have a lot of bills to pay. And it's really hard right now, guys. So all you can do is just help me by not skipping those ads. So those ads is a big thing for me. It's a big help already for me, and I'll be thankful and I'll be grateful for that, guys, if you can able to do that. So thank you guys. Please thank you guys. Please do subscribe on my YouTube channel, and if you haven't yet, please do not skip also my ads, and please like and subscribe this channel. Okay guys, bye guys, have a good day and see you next time. Bye guys.